Narito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problemang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makabuluhang pag-aksyon ng mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Lunes, August 6, 2012. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Orin Miranda. Mga kaibigan, noong Hunyo ay tinalaki natin ang problema sa awayan ng opisyales ng MGV FODA o ng Mega Taxi Garage Vehicles for Hire Ferry Operators and Drivers Association. Hindi naging madali ang paglutas sa kaso ito dahil humantong pa sa korte ang awayan ng magkabilang panig. Pero magandang balita mga kaibigan, dahil pagkatapos ng mahigit isang buwan lamang ay nasolusyonan na ang kaso ito. Buwaba na ang nirereklamong si Cirilo Gaking at iba na ang nakapwestong bagong presidente ng asosasyon. Mamaya malalaman natin kung sino dahil makasama natin sila sa studio. Samantala, balikan muna natin ang kanilang kwento. June 1 nang aming iere sa Responde ang iringan ng mga opisyales ng MGV FODA o ng Mega Taxi Garage Vehicles for Hire Fairview Operators and Drivers Association na may rutang Robinson's Place Fairview to Buendia. Ang problema ay nag-ugat ng ayaw bumaba sa pwesto ng dating presidente ng FODA na si Cirilo Gaking. Ayaw nitong ipasang posisyon sa kakapanalong presidente na si Rizaldy Evangelio. Reklamo ng mga miyembro, tinatakot umano sila nitong si Gaking at hindi pinapabiyahe. Nagkaroon ng harassment, subalit hindi makapalag ang mga opisyal dahil may baril ang dating presidente ng asosasyon. Humantong sa demandahan ng kasong ito. Seros kami nung mga pinapagdating kanina at saka nung mga nakaraan pa na nag-aano siya ng baril, nagsusupport siya. Sabi ko wala kaming laban kasi hindi naman baril ang kailangan namin dyan. Pag-uusap kasi yung presidente namin na nailik, ako yung PRO, pinaharas nila hindi pa upuin. Si June Ranyes na dating Public Relation Officer ng MGV FODA ang naglakas loob na lumapit sa Responde para sa ikaaayos ng problema. Huwag mo munang gawing ground yung ikinaso mo kay Sir Saldi na nagdispalko ng pera para hindi mo pa upuin doon sa pwesto. Ngayon, mag-resume ka doon sa pwesto mo as an auditor. Sa totoo lang, malaking bagay yung pwesto mo. Dahil ikaw maninita doon sa treasurer, ikaw din maninita doon sa president kung inaabuso niya yung pera at i-report mo sa amin bilang mga membro. Para sa balanseng paglalahad ng balita, ay kinausap din namin ang inirereklamong si Cirilo Gaking. Inabutan namin siya sa SM Robinsons kung saan nakapwesto ang kanilang ipinapasadang FX taxi. Hindi man humarap sa camera ay nai-record naman namin ang aming pakikipag-usap sa kanya at pinayagan ng kanyang abogado na i-ere ito. Ayon kay Gaking, siya ay hinaharas ng mga kasama kaya siya may dalang baril. Ako, presidente, pinakaw ba ako dyan? Turnover, tama na yun. Marami na akong natanggap na tangka. Ayaw ko naman. Pinapagtana ko rito eh. Kanina, mission 5, nagpunta rin dito. Bakit tumita rin ako? May trade sa akin at may permit naman ako. Hindi ko nalalabas yan. Ayaw ko lang magkakulo kami. Kasi sila na naman. Hinaros na kami dyan last time. Di pwede yun. Maliban sa banta sa buhay ng mga miyembro ng MGV FODA, isa lang ang nakikita nilang ugat sa awayang ito, ang butaw na sinisingil sa lahat ng mga pumapasadang FX taxi. Sa sitwasyong umiiral na hindi makapamasada ang maraming miyembro ng MGV FODA, ay ang mga Muslim ang inuutusan ni Gaking na maningil ng butaw. Ang mga Muslim na ito ay hindi miyembro ng MGV FODA, kaya naman inirereklamo ni Evangelio ang pagsingil ng mga ito ng butaw. Labag umano ito sa patakaran ng kanilang asosasyon. Hindi po sila mga membro eh. Kung gusto nyo lang pala ng magpakuan dyan sa amin, marami kaming membro na walang hanap buhay ngayon. Dapat sila yung nagtutulong sa amin dyan para sa pagpasakay ng pasahero. Yun kasi po ang pag-duty nila dyan, may bayad po yan. Bakit nandito yan, sabi ko, yung mga Muslim? Ang sagot niya, hindi. Kasi may pinapapunta ko lang yan dito para maningil. Sabi ko, hindi naman sila karapat-dapat dito dahil asosasyon natin, ito ipangloob natin ng problema, bakit kumuha ka ng taong panglabas? Sabi niya, kasi mga kapatid yan ng mga membro natin na Muslim, kahit
Kahit na sila, hindi naman sila membro eh. Dapat hindi sila pumupunta rito. Kung tutuusin ay dapat matagal nang umalis sa pwesto ang inirereklamong si Gaking dahil malinis ang isinagawang halalan noong March 11, 2012. Kung may nawawalang pera talaga, bakit hindi niya kasuhan kung may ebidensya siya? Kung may ebidensya siya, kung tama siya, bakit hindi kami susunod sa kanya? Ang nangyari, after 2 weeks, kinasuhan si Pres Rizalde Ebanghelio ng pira na iyon ay sumubra sa tamang hawak niya. Nagreklamo na ganun. Hanggang ngayon, hindi kami nakaupo. Ginawa niya lang ground yung kaso para hindi makaupo yung si Rizalde Ebanghelio. Nung siya ang presidente, ito si Rizalde is treasurer. Ngayon bilang treasurer, tiningnan niya na mayroon daw dinispalko na pera ito na nagkahalaga ng 200,000 mahigit. Yun ang sabi niya. Pero, ang sa amin naman, mali na yung ginawa niyang proseso. Kasi dapat, bago mag-eleksyon, dapat kinasuhan niya na si Rizalde Ebanghelio para hindi makatakbo. Batid ng lahat ng miyembro na walang reklamo kay Ebanghelio. Kaya naman, wala sanang problema nang ito ay manalo bilang presidente. Nanalo rin naman sa eleksyon si Gaking. Pero mula sa dating pwestong presidente, ay auditor na ang bagong pwesto nito. Vice President si Jess Sulyo, Treasurer si Victor Gayoso, Secretary naman si Wilson Mercader. At nananatiling PRO o Public Relation Officer si June Ranyes. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Mamaya makikilala natin kung sino ang nanalong bagong presidente ng MGV FODA at kung paano naayos ang gulong kinasangkutan, hindi lang ho ng mga opisyalis kundi ng mayorya ng mga miyembro nito.